ang pagdating ng mga naburang universe. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan natin ang Chapter 2 ng Dragon Ball Kakome. Bago ako magsimula ay mag-recap muna tayo sa last chapter. Sa last chapter nga ay nagsagawa ng meeting ang Grand Priest para sabihin sa mga angels ang epekto ng kahilingan ng mortal na si Android 17. Kung saan ay sobrang laking epekto nga ang maaring mangyari. Pero dito nga ay dumating din sa Grand Priest Palace ang mga nagsi-restore na universe. Dito na nga papasok ang Chapter 2 ng Dragon Ball Kakome. At sa unang panel nga ay ating makikita si Whis at ang ibang angels dito, kung saan ay si Whis nga ay nagpalabas ng sobrang lakas na chi. Ang isang angel nga dito ay nagsalita at sinabi nito na ang chi nga daw na kanyang nasesen sa mga ito ay katulad ng chi na meron ang Grand Priest. Ang isa naman na angel dito ay nagsalita nga din at sinabi nito na Whis, nararamdaman ko na hindi natin sila kaya at hindi tayo makakasurvive sa mga yan. Sa moment na ito ay nagsalita naman ang Grand Priest at sinabi nito na muli nga daw bumalik si Angel Zero. Dahil sa mga sinabi ni Grand Priest ay nagulat nga dito ang mga angels at sinabi ng mga ito na isang angel. Gusto na nga ng mga angels na pigilan ang mga ito. Pero sa kasamaang palad ay hindi nga mag-isa ang misteryosong angel na ito. Lahat nga ng mga angels dito ay talagang gusto ng labanan ang mga misteryosong nilalang na ito. Pero nagsalita nga dito ang Grand Priest at sinabi nito na kumalma nga lang ang mga ito. Sa kabilang banda naman ay nararamdaman niya ng God of Destruction ng Universe 12 at 11 ang weird na pangyayari kung nasaan ang mga angels. Balik nga ang scene sa Grand Priest Palace kung saan ay ipinakita na nga dito ng isa-isa ang mga angels at God of Destruction na muling na-recarnate. Ang unang ang ipinakita dito ay ang Universe 13 na binubuo ni Vulcan as God of Destruction at ang angel nitong si Gambit. Next naman ay ang Universe 14 na binubuo ni Drommel as God of Destruction at ang angel nitong si Zeus. Next naman ay ang Universe 16 na binubuo ni Billspring as God of Destruction at ang angel nitong si Milada. Next naman ay ang Universe 16 na binubuo ng God of Destruction na si Magnak at ang angel nitong si Rempol. Hindi ako sure guys kung bakit dalawa ang angels at God of Destruction ng Universe 16, wala talaga akong idea guys. Next naman ay ang Universe 17 na binubuo ni Nisos as God of Destruction at ang angel nitong si Oloros. Next naman ang Universe 18 na talagang magpapagulat sa inyo, kasi ang God of Destruction nga nito ay walang iba kung hindi si Frieza at ang angel nitong si Twist. Dito nga ay nagsalita itong si Frieza at sinabi nito na may greetings nga daw sa mga angels na ito na hindi pa siya kilala, pero sobrang gusto nga daw niya ang position niya ngayon as God of Destruction ng Universe 18, at salamat nga daw kay Whis. Salita naman dito ang angel na si Twist at sinabi nito na kita mo na ang sinasabi yung neutrality system, ito din pala ang sisiresign nyo sa huli. Dahil nga dito ay sobrang disappointed nga si Whis dito kay Frieza at sinabi nito na hindi nga daw niya inaasahan na gagawa pa itong si Frieza ng kasamaan after niya itong buhayin. Salita naman dito si Frieza at sinabi nito na diba sinabihan na kita na hindi ako pwedeng tumayo na lang hanggang hindi ko nasasakop ang planetang Earth. Dagdag pa nito na ang alagad niya daw niya ang nagsabi sa kanya about sa mga bagong universe na nag-appear. Dahil dito ay mabilis kong kinuha ang opportunity na ito, at mas mabuting ako na lang ang maging God of Destruction ng universe na ito. Kahit na hindi agad sila pumayag kaya napilitan ako na patayin ang kasalukuyan God of Destruction ng Universe 18 para makuha ang posisyon na ito. Hindi na nga daw mahalaga kung sasabihin pa niya ang lahat, basta ang gusto ko lang ay ang maging isang immortal para nagkaroon ng bagong level up, at para na din maging madali para sa akin ang lahat. Dito nga ay galit na galit nga itong si Whis at sinabi nito na bakit nga daw kailangan pang gumawa ni Frieza ng sobrang laking hakbang para dito. Sagot nga dito ni Frieza na bakit, nagsisisi ka na ba after mo akong buhayin? Salita nga dito si Whis at sinabi nito na hindi mo alam ang ginagawa mo Frieza, pero kahit na ganun ay kailangan mong mag-suffer sa mga kasalanan na ginagawa mo. Dagdag pa dito ni Whis na nasaan si Goku Frieza. Mga wala pang ilang oras nang hinatid ko siya sa planetang Earth, after ng aming training. At dito nga ay nagkaroon ng flashback si Whis kung saan ay atin makikita na hinatid nga nito si Goku sa planetang Earth. Pero habang sila nga ay pauwi na sa planetang Earth ay tinanong nga dito ni Whis si Goku kung masaya nga daw ito. Sagot naman ni Goku na oo naman pero mamimiss ko kayo. Dito naman ay sinabi ni Whis na magkikita pa naman daw sila. Pero si Goku ay nakahalata kay Whis kasi nga parang may iniisip nga itong problema. Sagot naman dito ni Whis na okay lang daw siya, wag na daw siyang intindihin ni Goku. Ngunit sa point na ito ay kinukulit nga ni Goku si Whis para sabihin sa kanya ang problema nito, at nangako pa nga dito si Goku na siya nga daw ay magiging maingat.
Salita nga ulit dito si Whis at sinabi nito na sa problema nga daw nilang mga angels ay hindi pwedeng makisali ang mga mortal dito. Dito nga ay sinabi na ni Whis ang problema nila ito ngayon about sa mga universe na nagsi-restore dahil sa kahilingan ni Android 17 at ang pinaka-kinatatakutan nga nila ay ang Universe 19. Sa moment na ito ay ipinakita na nga ni Whis kay Goku ang Universe 19. Si Goku pala ay sinama ni Whis sa pagpunta sa Universe 19 para nga tignan ito. Dito nga ay balik ang scene sa Grand Priest Palace at sinabi nga dito ni Whis na yun nga daw ang mga nangyari, kaya ngayon ay sabihin na nga ng mga ito sa kanya kung nasaan na si Goku. Salita nga dito si Knisos at sinabi nito na yun bang mortal na parang tanga na dumating, huwag kang mag-alala, nasa headquarters namin siya, kami na ang bahala doon sa mortal na yun, sabay tawang nga dito si Knisos. Salita nga dito si Bill Spring at sinabi nito na sige na Knisos, sabihin mo na sa kanya ang nangyayari sa mortal na yun. At dito nga guys ay ipinakita ang nakakaawang kalagayan ni Goku, sobrang pagpapahirap na ang nararanasan nito. Si Goku pala ay nahuli ng mga yon at ngayon ay nanganganib na nga si Goku dito. Sa kabilang banda naman ay ipinakita nga dito si Grand Priest na nagagalit, kasi nga bakit daw sinali ba ni Whis si Goku sa problema na ito, alam naman natin na isang mortal lang si Goku at hindi niya alam ang mga bagay na ito. Dito nga ay nagsalita ang isang angels na nagtatago sa dilim, at sinabi nito kay Shi na na-realize mo ba na ang Saiyan na yon ay may incredibly na potential para maging isang malakas. At para gamitin siya, ganun ba? Salita naman dito ang isang angel na kasamahan ni Whis at sinabi nito na hanggang ngayon ay nagtatago ka pa din sa dilim. Ito namang isang kalaban ay sinabi nga nito na eradication nga daw ng Divine Hierarchy. Si Frieza naman ay nagsalita nga din dito at sinabi nito na huwag nga daw kakalimutan nito ang pagtanggal ng panggago na naturally system ng mga ito. Sa sinabi nga ni Frieza ay nainis nga dito ang Grand Priest. Dito nga ay ang dami pa nilang sinasabi about nga sa pag-maintain ng balance ng lahat ng universe at pati na nga din ang nangyaring Tournament of Power. Salita naman dito si Twist at sinabi nito na bakit nga daw God of Destruction lang ni Erase sa Tournament of Power, bakit daw hindi sinama ang mga angels. Dagdag pa nga ng mga ito na ang war nga daw sa pagitan ng mga gods ay magsisimula na, kung sino nga daw ang haarang sa kanila ay yun nga daw ang magiging kalaban nila. Guys, sila nga ay magkakaiba ng pananaw sa salitang neutral at magkakaiba ang way nila. Dito nga ay sinabi ng isang angel kay Grand Priest na ipakilala na nga nito sa kanila kung sino ba yan angel na nagtatago sa dilim. At sa moment na ito ay sinabi na nga ni Grand Priest sa lahat ng angels na yan nga daw ang kanilang nanay at pasensya nga daw kung hindi daw niya sinabi agad, yan nga daw si Grand Priestess. Salita nga dito si Grand Priestess at sinabi nito na kahit nga daw ang kanyang mga sariling anak ay hindi siya na-recognize. And end of the chapter, upload ko agad ang next chapter, bagay umabot ito ng kahit 500 likes, siya.